Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, pag nagpreno daw siya, may naririnig siyang sipulse dito sa gawing kanan, dito sa likuran ng sasakyan niya. Tapos ito namang handbrake niya, pag hinila niya, medyo mahina na raw. Kaya dito muna ako magbubukas ng preno mga boss. Tatanggalin ko itong gulong para ma-check ko kung kailangan bang linisin itong preno niya o kaya manipis na yung brake pad. Kung manipis yung brake pad, for replacement na yan mga boss. Pero pag makapal pa yan, lilinisan ko lang yan. Gamit itong box sa number 14, tatanggalin ko itong sliding pin bolt niya dito sa brake caliper. Kung makikita nyo mga boss, dalawa itong sliding pin bolt na tatanggalin ko. At pag natanggal ko na itong dalawang sliding pin bolt, dito naman ako sa brake caliper mga boss, dahan-dahan kong iaangat yan. Pag matigas yan mga boss, ang diskarte yan, sikwatin mo lang yan ng flat screw. Ayan yung ginagawa ko. At pag natanggal mo na itong brake caliper, pwede mo na ngayon tanggalin itong brake pad niya. Grabe nakintab nitong brake pad niya, possible yan mga boss. Matigas na masyado itong ibabaw ng brake pad niya. Kaya ang gagawin ko lang naman dyan mga boss, lilinisan ko lang. Kasi na-check ko naman itong piston ng brake caliper niya, hindi naman siya stock up eh. Okay naman siya eh. Yung sliding pin, nakita nyo naman, di ba? Naglalaro din siya, maluwag kong tinanggal. Ang ano dito, problema sa nakita ko, marumi lang itong brake niya talaga. Dahil nga sa, hindi pa daw ito napaservisan ng ilang taon. Dahil nga sa isa sa katwiran ni customer, bihira naman daw gamitin. Balik ako sa trabaho mga boss, natanggal ko na yung brake caliper holder niyan. Dito naman ako sa brake drum niya, tatanggalin ko itong brake drum para ma-check ko naman itong brake shoe niya sa handbrake. At nakita nyo naman, makapal pa itong brake shoe niya dito sa handbrake. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, lilinisan ko lang itong brake shoe ni customer. Gamitan ko muna ng paintbrush yan mga boss. Magbabawas muna ako ng kalawang at alikabok na kumapit dito sa brake shoe bago ko gamitan niya ng brake cleaner. Ganon din dito sa brake drum mga boss. Gagamitan ko muna ng paintbrush yan para babawasan yung alikabok at kalawang or dumi na kumapit dito sa brake drum. At pag okay na, gagamit ako ng papel diliha dyan mga boss para matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe para pag hinandbrake ng customer, mas malakas ang kapit niyan. Siyempre naman, mag-a-adjust din ako ng handbrake. Kasi pag madulas yan mga boss or makintab, pag nag-handbrake ka, dudulas talaga eh. Kaya ang ginagawa ko talaga yan, nililiha ko yan para bumalik yung dati niyang kulay tapos gagamitan ko yan ng brake cleaner para siguradong wash out yung dumi na kumapit dyan. Ganon din dito sa brake drum mga boss. Sprayan ko rin yan tapos punasan ko ng malinis na basahan para matanggal yung nagmarka na brake cleaner. At pag okay na mga boss, dito naman ako sa adjustment ng handbrake. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinuro ko diba? Ayan ang i-adjust nyo, yung adjuster niya dito sa handbrake. Gumamit lang naman ako dyan ng plier mga boss tapos inikot ko pababa itong adjuster niya dito sa handbrake. Yung tamang adjust lang mga boss, hindi kailangan niyang masikip na masikip. Hanggat maaari, pag nilagay nyo itong brake drum niya, swabing-swabe at hindi mahirap ilagay itong brake drum. Kumbaga, pag inikot mo itong brake drum, hindi siya kapit. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, ilalagay ko na itong brake caliper holder. Pag inilagay nyo na itong bolt dito sa brake caliper holder mga boss, ipakapit nyo muna itong bolt dito sa thread niya bago nyo gamitan ngayon ng panghigpit nyo para sigurado kayo na hindi kayo makakalustred. Ganun ang style para sa pagtatrabaho nyo, hindi kayo laging nag-aalala. Kita nyo naman, after ko mahigpitan itong mga bolt dito sa brake caliper holder, ginapitan ko pa yan ng ball hammer para sigurado kung mahigpit talaga itong mga bolt dito sa ginagawa ko. At pag okay na yan, dito naman ako sa brake pad mga boss, gamit itong liha, tatanggalin ko naman itong tumigas dito sa ibabaw ng brake pad niya para mawala yung kintab niyan. Para pag tinapakan ni customer yung preno niya, siguradong hindi siya dudulas at mawawala yung ingay niyan. Experience ko na kasi yan mga boss, pag makapal pa yung brake pad niya at hindi naman siya manipis tapos umiingay, ang ginagawa ko talaga dyan, nililiha ko lang yung ibabaw niyan para bumalik yung dati niyang kulay at matanggal na rin yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Tapos gagamitan ko ng brake cleaner yan para siguradong malinis talaga itong brake pad ni customer. Kung wala naman kayong budget mga boss, ang ginagawa ko dyan, lalo't umingay itong brake pad niya, tubig na may sabon tsaka nyo ngayong banlawang maigi. Makakatanggal din ng ingay ng preno yun mga boss. Basta ang mahalaga, patuyuin mo syempre yung brake pad bago mo siya ikabit. At dahil okay na yung pagkakalinis ko dito sa brake pad mga boss, ikakabit ko na yan. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, madali na lang yan. Meron na ako mga video niya kung paano nyo ikakabit talaga itong brake pad niya. Meron kasing gatla itong brake caliper holder na kung anong itsura na itong brake pad mo, ito naman brake caliper holder, ganun din ang itsura pag inilagay mo itong brake pad. Kumbaga mga boss, kung nakikita nyo, di ba itinuro ko? Itatapat mo lang itong brake pad mo dito sa brake caliper holder tapos itulak mo lang, pasok na yan eh, di ba? Napakadali lang. Tapos ito namang
sliding pin bolt niya. Kung makikita nyo, ginamitan ko ng brake cleaner yan. Nilinis ko muna yan maigi mga boss bago ko yan ilalagay dito sa brake caliper holder. Ito kasing sliding pin bolt mga boss, naglalaro yan dito sa loob ng brake caliper holder. Kaya pag marumi yan, i-steady yung piston na nakadikit dito sa brake pad. Kaya ang mangyayari, pirming nakadikit itong brake pad dito sa rotor disc. Ang possible nun, titigas yung ibabaw ng brake pad na pag nagpreno ka, pwede na siyang panggalingan ngayon ng sipol or ingay dito sa preno mo. Kaya nga after ko linisin ng brake cleaner yan, papahiran ko naman siya ngayon ng grasa. Basta lagi yung tatandaan mga boss, wag naman sobrang kapal ng grasa na ilalagay nyo. Yun tama lang. Kasi kapag yung grasa masyadong makapal, isusukan niya yan dito sa holder ng ng brake caliper eh. Tapos yung grasa ngayon papatak dito sa brake pad mo or kung saan tatama yan, kakapitan ngayon yan ng buhangin na pwedeng maging cause ng pag-slide ng preno mo or dumulas siya. Ibig ko sabihin o kaya magkaroon siya ng ingay dahil pag kinapitan ng buhangin yan at tumama naman dito sa rotor disc, magkakaroon ng ingay yan. Kaya nga kung napanood sa mga video ko, hindi ako naglalagay ng grasa dito sa brake pad, sa kanya, sa clip, hindi ako naglalagay. Kasi na-experience ko na yan, yung grasang inilagay, kinapitan lang ng buhangin eh. Yun, pinanggalingan ng ingay. Ikikik, gumagano na hanggang sa tumining na yung ingay. Tapos nagkaroon ng guhit sa rotor disc ni customer. Ang suma total, napagastos si customer. Siyempre, nagpa-replace pa. Ang sa akin kasi, nasa gumagawa yan. Wala naman ako na-encounter sa mga ginawa ko. Nagkaroon ng problema dahil hindi ko nilagyan ng grasa eh. Alam ko naman na panood nyo lang yun sa mga foreigner eh. Sa atin kasi mga boss, hindi naman totally lahat ng daan puro sementado eh. Meron tayong madadaan na minsan maputik, mabuhangin, malupa. Kaya hindi ako naglalagay ng grasa dito sa dulo ng brake pad na kinakabitan ng brake clip. At noon pa mga boss, 2 beses na ako nag-training sa kasa. Hindi sa akin na ituro yan. Pero kung okay sa inyo yung ganun trabaho, tuloy nyo lang, walang problema. Basta ako, ganito ang style ko. At awa naman ng Diyos, after kong magawa itong sasakyan na wala yung ingay at lumakas na yung handbrake. Take note lang mga boss, kung ganito yung klase yung sasakyan nyo, both side ng preno mga boss, nilinis ko yan at inadjust ko yung handbrake. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!